Yes. Does it mean We sorry, go ahead. yes, we confirmed on the schedule because I wanted to thank the Filipino community as well in South Korea. Personally, thank them. I've always been thanking and I've always expressed my gratitude to the Filipino communities worldwide. But when we receive invitations, we really try to accommodate it so that we can personally thank everyone. Does it mean po ba na doon po kayo sa South Korea during the SONA of the president? Okay, during the SONA, I'll be traveling back to the Philippines. It's the travel day. After Vice President, ano po yung reaction ninyo or what does it mean when you told your spokesperson of the Office of the Vice President, Attorney Ruth Castell. Ruth Castelo, yeah, that she will not be the attack dog of the Office of the Vice President? What's the motivation behind this? Oo, because her job is for the institution, is for the office of the vice president. No, it's not political. It's not for. Ngayon, itong itong Duterte Street doon sa Dahig, ay 'di ba doon laging nagtitipon-tipon ang mga DDS? Hmm? Oh, si Kabunyog Lorena Vandalom sa Netherlands pala ito. Sa the Netherlands ka ba, Kabunyog Lorena Vandalom? Hmm? Ayan, meron pala tayong nanonood sa the Netherlands. Ha? O ito, itong mga DDS, mga Duterte diehard supporters na dati ay marami sila, nagtitipon-tipon lagi sila doon. Ha? Kapag bumibisita ang mga Duterte, si Sara, si Pulong, pag bumibisita kay Digong, paglabas galing doon sa kulungan, sasalubungin sila ng mga supporters ng Duterte. Ha? Ayan, marami sila. Ngayon wala na oh. Kita nyo oh, parang ano na lang, 15 na lang yata yan. 50 na lang yata katao yan. 20, wala na. Yung dating sinasabi na marami daw ang supporters ng mga Duterte na nandun sa Duterte Street, tawag nila doon Duterte Street eh. Pero ngayon wala na. Hindi nila na-sustain. Mahirap naman talaga yan i-sustain. Yung sinasabi nilang araw-araw sila na magtitipon-tipon doon, ay, wala na ngayon. Tingnan nyo. Wala na. Ano na lang yata yan. Parang yung core group na lang nila yan, di ba? Actually kasi nag-aaway-away pa yan. Nag-aaway-away na yung mga yan. Pinag-aawayan daw niyan pera. Pinag-awayan pera. Si Roque ang naglileader sa kanila. Ayan, si Roque. Kaya ang ginagawa nila Roque, paglabas nila Sara doon sa pagbisita sa kulungan, sasalubungin nila, interviewin nila. Dati makikita mo, medyo marami pa sila. Ngayon, wala na. Ano pa lang ngayon? Lampas pa lang 100 days. Ay lalo na pag inabot na yan ng 200 days, 300 days, paubos na yan. O yan. Kaya ano ito? Sa ngayon, makikita natin na ang ano na lang, naiisip ni Digong parang wala na talagang pag-asa. Kahit yung posibilidad na ma-release siya, interim release, wala na. Hindi na umaasa. Kaya ano na ito? Si Digong papayat na daw ng papayat. Siguro nare-realize ni Digong, Morinel Rastan, salamat din sa pag-send ng stars ha. Ano ito mga kabunyog? Yung mga sinasabi ng mga Duterte supporters na sulid sila, marami daw sila, wala na ngayon, paunti ng paunti. Unang-una, nag-aaway-away na sila. Yung mga vloggers, mga supporters ng Duterte, mukhang ang pinag-aawayan nila, pera eh. Pera, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, napapansin na rin siguro yan ni Sara, na paunti ng paunti ang mga supporters nila na nagtitipon-tipon.
Kaya at si Digong din nare-realize na rin na pahina ng pahina ang suporta ng mga nasa the Netherlands. Dati, kumbaga kung dati nung mga unang araw niya doon, unang linggo, unang buwan, medyo marami pa pero ngayon wala no. Tingnan niyo 'yan, oh. Yan na lang 'yun. Pinapanood nga natin yung live ng mga vloggers na nandoon, o konti na. Kaya ano na ito, kahit si Hanilet hindi na nagbibisita sa Dahig. May away na rin sa Kakaydigong. ha? Sila Kitty Duterte hindi na rin nagbibisita sa Dahig. Dati si Hanilet Abansinya saka si Kitty Duterte, yung mag-ina, sila yung pinaka-aktibo diyan. Pero nung lumabas yung mga girlfriends ni Digong, syempre sumama ang loob ni Hanilet sa ni Kitty Duterte. Ay mayroon ding mga supporters ng nasa abroad na nagsisimpatya kay Hanilet, nagsisimpatya kay Kitty Duterte. Ayan. Kaya medyo ang nandun na ngayon, si Zimmerman saka si Sara. Kaya ano na ito mga kabunyog, paunti ng paunti. Mini-maintain na lang yung nila Sara Duterte yan. Sa darating na mga araw, lalo pa yung kukunti. Kasi habang tumatagal, napapagod na rin, nagsasawa na rin. Kung mayroon man diyang matira, yung mga vloggers na nagko-cover niyan, kasi nagki-create sila ng content. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, so yan mga kabunyog, yan po ang naobserbahan natin dyan. Tingnan nyo sa picture. Okay? Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Hindi totoo, hindi truthful, and faithful to the facts, that would be fake news. VP, I know we ask this all the time. Meron po bang mensahe si President Duterte sa mga kababayan niya? Kanina, masyadong mahaba kasi I'm sorry ha. Kanina, he had message for everyone. It was so long and somehow hindi ko na nakuha lahat. I'm so sorry. Pero VP, to follow up on that, is our former president ever tired of us asking about his message to us? Kasi meron nagtanong VP. No. I ask him his message every day. Pero i-gist ko na lang yung kanina na sinasabi niya ha. Sinabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. At sinabi niya, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.